Yun nga ang bala ko pero ayaw ng panganay ko. Total, sa kanya itong palasyo ay nasa kanya na rin ang desisyon dito. Hindi na sila ulit nakaimik nang mabanggit na naman si Brent. Mukhang may kakaibang power talaga ang lalaking iyon at walang kumukontra sa kanyang desisyon. Pagkatapos namin ikutin ang buong museum ay nagpaalam na ang mag-asawa na uuwi na dahil pupunta pa daw sila sa kamag-anak ni Tito Mario. Umakyat din ako sa taas at nagtambay sa balkonahin ng kwarto ni Brent. Nakikita ko ang main gate at ang mga guard na standby sa labas. Malalim akong bumuntong hininga at tinungkod ang mga kamay sa railings. Pinagmasdan ko ang mga ulap sa langit. Hindi ko rin kakayanin na mabuhay dito habang buhay. Masyadong malungkot at walang kabuhay-buhay sa loob kahit na mamahalin ang mga kagamitan. Gusto ko pa rin ang probinsya. Sa kainta ay maingay sa tinitirhan namin at masikip. Pero puno ng pagmamahal ang loob ng bahay namin. Kahit ulam lang namin ay toyo at sardinas. Akala ko kapag nakapag-asawa ko ng mayaman ay magiging masaya na ako. Natupad ang pangarap ko. May asawa na akong mayaman. May mamahaling gamit at may pera pa ako. Isa lang naman ang kulang. Ang mahalin ako ng asawa ko pabalik katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kapag nangyari iyon ay handa ako magtiis dito sa loob ng palasyo habang buhay. Basta magkasama kami. Ngumisi ako. Ambisyosa ka, Mary. Walang ganoon sa relasyon ninyo ni Brent. Binatukan ko ang sarili at ngumisi. Masyado lang ako ambisyosa kaya heto ang natanggap ko. Babalik na sana ako sa loob ng kwarto nang tumunog ang phone ko. Nagtatalo ng puso ko sa tuwa nang makita sa screen ang pangalan ni Brent. Anong ginawa mo sa buong maghapon? Umuwi ako sabay irap. Hindi man lang nag-hi o kaya ay hello. Agad ko siyang sinagot. Dumating ang kapatid ng mama mo at isinama nila ako mag-ikot sa museum. Okay. Umawang ang mga labi ko. Okay lang? Wala na bang kasunod? Naghintay ako kung magmamensahe pa pero hindi na naulit. Nakakadismaya pero ano magagawa ko? Binulos ako ulit ang cellphone at pumasok na sa loob. Kinabukasan ay pinatawag ako ni Madam Laura. Kinakabahan ako habang naglalakad papunta sa kwarto niya. Ano na naman kaya ang kailangan sa akin ng bruha na ito? Aalilain na naman ba ako at paglilinisin sa buong maghapon? Kumatok ako sa pinto nang marating ang kwarto niya. Namamawis na ang palad ko at tumadagundong itong dibdib ko sa kaba. Tuloy ka. Itinula ko ang pintuan. Nakita ko siyang inaayusan ng personal makeup artist niya. Pumasok ako sa loob. May kailangan po ba kayo, madam? Mabilis niya ako nilingon kaya napahinto ang makeup artist niya. Madam? Anong Madam Mary? Ina ko ng asawa mo kaya dapat mo na rin akong tawaging mama. Baka isipin pa ng mga tauhan dito sa palasyo ay kasambahay ka at hindi miyembro ng pamilya ko. Nagbara ang lalamunan ko. May amnesia ba siya? Tawagin ko daw na mama? Patawa talaga ang matandang babae na ito. Halika sa loob. Magpaayos ka rito sa kanila dahil aalis tayong dalawa. Natigilan ako. Ibang-iba siya ngayon sa ugali ipinapakita sa akin noon. Ngayon ay nakangiti na at mahinahon pa akong magsalita. Hindi ako kumilos mula sa kinatatayuan. Tulala ako kay Madam Laura hanggang ngayon. Tumayo siya at nilapitan ako. Hinawakan niya ako sa braso at hinila. Iha, ano pang hinihintay mo? May party akong pupuntahan kaya dapat kang kasama. Gusto ko rin ipakilala ka sa mga kaibigan ko. Ang manugang ko. Ngumiti siya ulit sa akin. Her smile was genuine. Si Madam Laura ba ito o may kakambal siya? Dahil kung may kakambal siya ay iisipin kong hindi ito si Madam. Pinaupo niya ako sa katabi niyang upuan. Umurong na ang dila ko at hindi na makapagsalita. Ayusin niyo na mabuti itong manugang ko. I want her to be beautiful tonight. Magkasabay na tumango sa kanya ang makeup artist. Sinimulan nilang kulutin ang buhok ko. Ang isa naman ay nilinis ang mga kuko sa paa at kamay. Masasabi kong magaling ang makeup artist na ito. Natural ang ini-apply niya sa mukha ko. Nang tingnan ko ang sarili sa salamin ay hindi ako makapaniwala. Pumasok si Manang Tere at Lida sa loob ng kwarto ni Madam. May dala silang mga damit na nakahanger. Nahiya pa ako sa kanila. Nginitaan lang ako ni Lida pagkatapos ay lumabas na sila. Si Madam Laura ang pumili ng isusuot ko. Black na bestida. Mahaba ang manggas pero maiksi ang skirt niya. Mabuti na lang at makinis ang mga legs ko kundi malalantad ang bakulaw doon. Pinapili niya ako sa mga mamahalin niyang jewelry pero agad ko iyong tinanggihan. Huwag na po. Hindi ko na kailangan iyan. Itinaas niya ang kamay sabay iling. No, Iha. You need this.
Wala na ako nagawa ng isuot niya sa akin ng silver necklace at earrings. Milyones yata ang presyo nito kaya dapat kong ingatan. Natatakot akong maiwala dahil wala akong pera na ipambabayad dito. Panay papuri ang natatanggap ko kay madam. Kung nagdodroga ito ay baka nakadroga nga sa mga oras na ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na bumait siya sa akin. Isinamin niya ako sa hotel na gaganapan ng party. Pero bago ako umalis ay nagpaalam ako kay Brent. Dahil kasama ko naman daw ang mama niya ay okay lang na lumabas ako. Ipinakilala ko ni madam sa mga kaibigan niya. Lahat mayayaman kaya natatakot akong magkamali. Nang mag-uumpisa na ang party ay binigyan nila ako ng alak. Umiling ako sa waiter pero tinanguan lang ako ni madam. It's okay, Iha. Nandito lang ako. Para hindi siya mapahiya sa mga kaibigan niya ay uminom ako ng konti. Pero binigyan nila ako ng binigyan hanggang sa maramdaman kong naduduwal ako. Pupunta muna po ako ng banyo. Paalam ko kay madam. Mukhang lasing na rin ito. Ngumiti lang sa akin ito at tumango. Naduduling ako habang naglalakad papunta ng banyo. Ang lakas ng tama ng alak at para akong inaantok. Nakarating ako sa banyo at naghilamos. Nagkalat ang lipstick ko at eyeshadow nang mabasa iyon ng tubig. Langya naman oh. Wala pa naman akong dalang lipstick. Pumikit ako at muling naghilamos. Humugot ako noong tissue sa gilid at nilinisan ang mukha. Nasusuka ako at inaantok. Parang umaakyat ang acid sa lalamunan ko at gusto kong sumuka. Kapag nalaman ito ni Brent ay sigurado akong masisigawan niya ako. Nawala ang kalasingan ko nang maalala siya. Inayos ko nang mabilisan ang sarili sa tapat ng salamin at lumabas ng banyo. Naglalakad na ako pabalik sa kinaroroonan ni madam nang may humila sa akin. Hindi ako makasigaw dahil tinakpan niya ang bibig ko. Nakayakap siya sa tiyan ko at hinihila akong palabas. Malakas itong taong bumuhat sa akin. Walang ibang laman ng utak ko kundi si Brent na sana'y dumating at iligtas niya ako. Sinubukan ko magpumiglas at manlaban pero may inilagay siya sa tapat ng ilong ko kaya nawalan ako ng malay. Gusto ko pang matulog ngunit may tumatawag sa pangalan ko. Ang lamig ng kinaroroonan ko ngayon kaya kahirap idilat ng aking mga mata. Masakit ang ulo na para bang may pumalo sa akin. Mary, wake up. Mary, hey, wake up. Napadilat ako nang makilala ang pamilyar na boses. Bumungad sa akin ang itsura ni Nathan kaya tuluyan akong napabangon. Agad siyang tumalikod at saka ako napagtanto na wala akong suot na pang-itaas. Napasigaw ako sa bahihila ng kumot at tinakip sa dibdib ko. Come down, okay? Come down and wear your clothes. Nakatalikod pa rin si Nathan sa akin habang nakataas ang kanyang mga kamay. Ano nangyari? Bakit kami magkasama sa loob ng kwarto at wala akong saplot? Agad kong inabot ang bra ko sa may gilid at ang itim na bestida. Napahinga ako ng maluwag nang makita na suot ko ang panty ko. Walang nangyari sa aming dalawa. Tapos ka na ba? Sumagot ako kaagad kaya hinarap ako ni Nathan. Nagsapo siya ng muka at natataranta. Nas-set up tayo kagabi. Makinig ka sa akin. May naalala ka ba kahapon? Pumikit ako at tinampal ang noo. Tiningnan ko si Nathan. Nalasing ako tapos nagpunta ako ng banyo. Noong palabas na ako ay biglang may humila sa akin at tinakpan ng bibig ko. Yun lang ang huli kong naalala at wala nang iba pa. Nagbuga ng hangin si Nathan at muling nagsapon ng muka. Nababasa ko sa kanyang itsura ang labis na pag-aalala. Tuluyan akong tumayo at lumapit sa kanya. Ano gagawin natin? Papatayin ako ng kuya mo kapag nalaman niya ito. Naiiyak ako. Natatakot na ako kay Brent. Hinawakan niya ako sa magkabilang braso. I will investigate this. Huwag kang matakot. Walang nangyari sa atin at sigurado akong may gusto lang na sirain na relasyon niyo ni kuya. Malakas ako napalunok. Si Madam Laura ang una ko naisip dahil bigla siyang bumait kahapon sa akin. Pero hindi ko kayang sabihin kay Nathan dahil ina pa rin nila ito. Kumuyom ang mga kamao ko. May duda na akong may plano siya sa akin kahapon dahil sa mga ikinikilos niya. Natatakot po ako. Hindi ko napigilan ang mga luha ko at tumaloy iyon sa magkabila kong pisngi. Muli niya akong hinawakan sa balikat at pinisil. Calm down. Everything will be okay. Kunin mo na ang bag mo para makauwi na tayo. Tumango ako sa kanya. Dinampot ko ang bag at sumama kay Nathan. Kinakabahan ako at namamawis habang nasa daan kami pauwi. Tiningnan ko ang cellphone pero walang mensahe sa Brent maliban kay Madam Laura.
Kagabi pa itong text ni Madam at tinatanong kung nahanap ko ang banyo. Pagkarating namin sa palasyo ay nasa sala si Manang Raquel at nag-aayos ng flower vase. Natigilan siya na makita kami ni Nathan na magkasama. Kumunod ang noon niya at hininto ang ginagawa. Manang, nasan si Mama? Nasa kwarto po niya, sir. Masama ang pakiramdam. Namawang si Nathan. Anong oras siya nakauwi kagabi? Madaling araw na po, sir, at lasing na lasing. Binuhat lang siya ni Sir Ariston pauwi dito sa palasyo. Binalingan ako ni Nathan. Mary, umakyat ka na sa kwarto ninyo. Tumango ako sa kanya. Hindi ko magawang ngitian si Manang Raquel dahil binabagabag ako mula sa nangyari kagabi. Matinong lalaki si Nathan at hindi niya ako kayang gawa ng masama. Pero duda ako kay Madam Laura. Simula pa kahapon, tumapat ako sa dutya at umiyak. Kinuha kong sponge at hindilod sa katawan ko. Gusto kong maglaho sa isipan ko ang nangyari ngayon. Ayokong isipin na nagkatabi kami ni Nathan sa buong magdamag sa iisang kama. Mamayang madaling araw ang balik ni Brent dito sa palasyo. Kaya imbes na pagkatuwa ang mararamdaman ko ay napalitan ng takot. Sana ay hindi ako nervyusin kapag magkaharap na kami. Iginugol ko ang buong araw sa loob ng kwarto. Minsan sa kama ako nakahiga. Minsan sa balkonahe ako nakadungaw. Lahat na lang ay ginawa ko sa loob ng kwarto upang maibsan itong nararamdaman ko. Nang sumapit ang gabi ay hindi na ako makatulog. Mula sa kahihintay sa kanya. Panaysilip ako sa labas ng bintana kahit alam ko naman ang exact time na pagdating niya. Mary, tumigil ka na nga. Mababaliw ka kapag nagpatalo ka sa takot. Humiga ako at itinaas ang mga paa. Tumingin ako sa kisame at hindi ko na malaya na nakatulog ako. Nagising ako may humahaplo sa talampakan ko. Agad ako napadilat nang makilala ang kamay niya. Hey, kinusot ko ang mga mata at bumangon. Suot pa niya ang jacket at parang kararating lang. Inihintay kita kaso nakatalugan ko. Itinaas niya ang kamay sa akin. Come here. Hindi ako nag-alinlangan na lumapit sa kanya. Agad niya akong niyakap ng mahigpit na para bang antagal ng pagkakalayo namin. Kung magiging totoo niya akong asawa ay ganito palagi ang mangyayari. Madalas siyang wala sa Pilipinas dahil palaging may business trip sa iba't ibang bansa. Naramdaman ko ang labi niya sa ibabaw ng ulo ko. Nag-init ang mga mata ko at muli na namang naisip ang nagawa kong kasalanan kagabi. Paano kapag nalaman niya ang pagtatabi namin ni Nathan sa isang kwarto sa buong magdamag? Sigurado akong pareho niya kaming masasaktan kapag hindi siya nakinig. Sarado ang isip ni Brent, lalo na kapag involved ako sa kanyang kapatid. Dahil iniisip niya hanggang ngayon ay may gusto pa ako kay Nathan. I'm sorry, nagising kita. Ikinulong niya ang mukha ko sa mga palad niya at tinitigan ako. Pinilit kong umiti at umiling sa kanya. Gutom ka ba? Gusto mo bang kumain bago matulog? Tanong ko. Hinaplos niya ang pangako sabay iling. I just want to rest beside you. Mabilis niya akong hinalikan sa labi at tumayo na ito para pumasok ng banyo. Natulala ako at hindi makakilos. Pagbalik niya sa kwarto ay nakasuot na siya ng roba. Inayos ko ang unan niya at hinila ang kumot para makahiga siya. Nang makahiga na siya ay kinumutan ko siya hanggang bewang niya at humiga ako sa kanyang tabi para sa kanya. Walang gustong magsalita sa amin at nakatingin lang sa isa't isa. Itinaas ko ang kamay upang haplusin ang pisngi niya pero agad niya iyong pinigilan. Hinawakan ako sa pulsuhan kaya hindi ko na ituloy ang balak gawin. Madaling araw na, Mary. Matulog na tayo. Ibinaba niya ang kamay ko sa pagitan namin at pumikit na ito. Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Dumaloy iyon sa pisngi ko nang hindi ko maintindihan. Nasaktan ako. Bakit hindi niya ako hinahayaan na hawakan siya o kahit haplusin ang mukha niya? Pinunasan ko ang luha at lumunok. Tumagilid ako ng higa at hinila ang kumot hanggang leeg ko. Ginising niya ako sa mga halik niya pero dahil miss ko rin siya ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad kong sinagot ang mapupusok niyang halik at pinaikot ang mga hita ko sa kanyang balakang. I miss you, he whispered. Wala siyang tigil sa paghalik sa akin kaya parang mapupugto na ang aking hininga. Naramdaman ko ang kamay niya sa tiyan ko. Nag-book ako ng restaurant para sa first date natin. Nalaglag ang hawak kong tuwalya nang marinig ang sinabi niya. Nasa tapat kami ngayon ng salamin at tinutuyo ko ang basang buhok niya.
Tapos na kami magbihis. Pagkatapos kong patuyuin ang buhok ko sa blower ay ang kanya naman. Pero ayaw niyang nagpapatuyo ng buhok sa blower kaya tuwalya ang ginagamit ko. Anong sabi mo? Tiningnan ko siya sa reflection ng salamin. Tumingin siyang pabalik sa akin. Hindi ko alam kung tama ba ito o dapat, Mary. Pero subukan nating magsama. I want our marriage to be real. Gusto ko ng anak. Muntik na akong masamid sa sarili kong laway. Si Brent ba ito? Muli ako napalunok at tuluyan ng nanginig ang mga kamay ko. Bumuntong hininga ako at pinulot ang tuwalya sa sahig. Brent, huwag mo kong biruin ng ganyan. Hindi nakakatuwa. Hinarap niya ako at hinawakan sa kamay. 3 taon pa ang kontrata natin kaya pwede natin baguhin iyon. Nasa akin ang desisyon, hindi ba? Sabi mo lahat-lahat ay gagawin mo para sa akin. Kapag humiling ako ng anak, papayag ka ba? Pinasadahan niya ng tingin ang katawan ko. Muli ako napalunok ng malakas. Kung seryoso nga siya ay hindi ako tatanggi. Pinisil niya ang kamay ko. Nandito na tayo. Hindi na maibabalik ang pagkaberhen mo dahil ibinigay mo na iyon sa akin. Subukan natin magsama habang buhay. We will work for our relationship from now on. Bumuo tayo ng sarili nating pamilya. Kung gusto mong bumukod tayo, aalis tayo dito sa palasyo. Nastatwa ako. Nakatitig lang ako kay Brent at parang hindi nagsasink in ang sinabi niya sa utak ko. Brent. Nag-init ang mga mata ko at para akong maiiyak. Alam kong hindi mo gusto ang pag-uugali ko pero susubukan kong baguhin. Nandyan ka. Tulungan mo ko. Intindihin mo ko at huwag mong damdamin kapag may sinabi akong hindi mo nagustuhan. I swallowed and licked my lips. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Brent. Mary, tinatanggap mo ba ang alo ko? Tumayo siya na hindi binibitawan ng mga kamay ko. Tumikim ako at tumango sa kanya. Baka magbago pa ang isip kapag natagalan sa pagsagot ko. He smiled. Ang genuine na mga ngiti ni Brent kaya itong unang pagkakataon na naramdaman ko ang saya niya. Ikinulong niya ako sa mga bisig niya kaya itong puso ko ay walang humpay ang saya. Hindi maalis-alis ang mga ngiti ko sa labi simula pa kanina. Parang sasabog itong puso ko sa tuwa mula sa mga sinabi ni Brent sa akin kanina. Itinawag ko pa kay Lalaine at ibinalita kaagad ang magiging first date namin ni Brent Salvacion. Masaya siya para sa akin na para bang nakikita na ang memorable at romantic date night namin nitong asawa ko. Naunang lumabas ng kwarto sa Brent dahil pinuntahan niya ang papa niya. Kaya nang maglaho siya sa paningin ko ay gumulong-gulong ako sa kama namin. Hindi pa niya sinasabing may nararamdaman siya sa akin pero pwede ko na siyang tawagin na akin. He is mine now. I owned him. Sige na Lalaine, hindi pa kami kumakain. Nakangiti ko pa rin na sabi sa akin niya. Mahina siyang tumili. Kumain ka na, Mrs. Salvacion. Baka mamaya kainin ka na ng excitement mo. Congrats ha. Natupad na rin ang pangarap mo. Napatango ako ng wala sa sarili. Sige, dalawin mo si nanay palagi ha para hindi sila nalulungkot. Salamat Lalaine. Hulog ka ng Diyos sa akin. Humalakak siya sa kabilang linya. Ang overacting mo, Day. Sige na, ibababa ko na to. May customer pa kami. Kinagat ko ang ibabang labi at inayos ang sarili. Nang matapos ang pag-uusap namin, nagkaroon ako ng pag-asa nang marinig kay Brent na bubukod kami ng bahay kung yun ang gusto ko. Narinig ko rin mismo sa kanyang bibig na hindi niya itutuloy ang pag-aalaga sa palasyong ito kapag nasa mga kamay na niya. He did not want to maintain this mini castle. He wants to destroy this and make a university. According to him, there are many secrets each room in this palace. Kaya gusto niya itong gibain upang magpatayo ulit ng ibang versyon. Mary? Natigilan ako sa pagbaba sa hagdanan nang tawagin ako ni Madam Laura. Napalingon ako sa mahabang pasilyo papunta sa kwarto niya. Muli akong bumalik at hinintay siya. Nakangiti siya sa akin kaya labis akong nagtataka. Iniwan mo ba ako kagabi? Nalasing ako sa ininom natin, dear, kaya binuhat lang daw ako pa uwi. Hinahanap kita pero hindi ka na bumalik. Simula na magpunta ka sa banyo. Tiningnan ko siya. Nagmamaang-maangan lang yata ito upang hindi mabisto na siya ang may pakana sa nangyari kagabi. Anong oras ka ba nakauwi? Nag-aalala ko sa'yo. Ginalaw ko ang mga panga. Kung hindi lang ito ina ni Brent ay itutulak ko dito sa hagdanan para gumulong-gulong sa ibaba at bawian na ng buhay.
Maayos naman po ako nakauwi. Humawak siya sa tapat ng dibdib at huminga ng malalim. Thanks God. Dear, tara na sa ibaba. Sabay na tayo. Pinilit kong sumabay sa kanya kahit tutol itong isipan ko. Kinakausap niya ako pero panay tangulang isinasagot ko sa kanya. Nasa hapagkainan ang tatlong lalaki. Napalunok ako nang makita si Nathan. Sa tuwing nakikita ko siya ay nilalamon ako ng takot. Natatakot ako na baka maungkat ang nangyari kahapon. Tumayo si Brent at ipinaghila ako ng upuan. Nahihiya akong nginitian siya at umupo sa naghihintay sa akin na upuan. I was nervous and my hands are shaking. Lalo na nang magsimulang magkwento si Madam Laura tungkol sa party na dinaluhan namin kahapon. My friends adore her so much. San, kahit si Tita Irina mo ay nagustuhan din si Mary. Hindi ba, sweetheart? Panimula ni Madam Laura sabay baling sa asawa. Mumiti lang si Chairman sabay tango kay Madam. Tumango lang si Brent at nginuya ang kinakain. Si Nathan ay tahimik lang din na nakikinig sa tabi tulad ng kanilang ama. How's the party? Kinabahan ako ulit nang magtanong si Brent. Mahinang tumawa si Madam Laura. It's fine. Sinulyapan niya ako pagkatapos sagutin ng anak at kinindatan. Namawis ako. Kung kumilos si Madam Laura ay parang inosente sa nangyari sa akin kagabi kaya mas lalo akong nagtataka. Ikaw, iho, kamusta ang business trip mo? Tanong ni Chairman. Itinigil ni Brent ang pagsubo at tiningnan ng ama. Everything is fine pa. Binalingan niya si Nathan. You should work in a company. Tumigil ka na sa kalilibot dito sa Pilipinas. Natahimik kami lahat. Si Nathan ay hindi nagsalita pero nakikinig naman sa kuya niya. I-assign kita sa finance. Papasok ka na next week. Kuya, natigilan si Nathan na itaas ni Brent ang kamay. Dumarami ng stockholders ng kumpanya kaya kailangan kita doon. Enough, Nathan. Hindi na ulit nakasagot si Nathan. Halatang takot sila kay Brent kapag ito na ang nagsasalita. Pati sina Madam Laura at Chairman ay hindi na umiimik. Bumalik kami sa pagkain. Tahimik kami lahat nang pumasok si Ariston. Mukhang importante ang kanyang sasabihin dahil nagmamadali ito. May binigay siyang brown envelope kay Brent pagkatapos ay bumulong. Tumango lang si Brent pagkatapos ay nag-excuse na si Ariston. Ano yan? Itinuro ni Madam Laura ang brown envelope na hawak ni Brent. Umiling si Brent at sinipat ang hawak na envelope. I don't know, ma. Ipinaabot daw sa akin. Ipapatong na iyon ni Brent sa mesa nang muling magsalita si Madam. Let me see. Tapos na kaming kumain pero nagkakape pa si Brent kaya nasa mesa pa kami. Umuntong hininga siya at siya mismo ang tumingin sa laman ng envelope. Nakasilip din ako habang binubuksan niya. Kunot ang noon niya at seryosong nakatutok doon ang kanyang mga mata. Nang mailabas niya ang laman noon ay nanlalaki ang mga mata ko. Binalingan niya ako at narinig ko ang pagtunog ng papel nang kinuyumos niya iyon sa kanyang kamay. Nanuyo ang lalamunan ko at hinintay kong tumama sa akin ang palad niya. Nag-aapoy ang kanyang mga mata at nagagalit ang mga panga. Malakas siyang lumunog kaya napaatras ang upuan ko. Tumayo si Nathan at tumingin rin doon. Tumayo din si Madam Laura at hinablot sa kamay ni Brent ang hawak na litrato. Oh my God! Mahinang tumili si Madam Laura at nagtakip ng bibig. Pinagpalit-palit niya kami ng tingin. Mary? Nathan? Napapailing si Madam Laura at hindi makapaniwala sa nakita. Si Chairman ay kalmado lang na nakaupo. Mary? Nathan? May relasyon kayo? Ulit ni Madam Laura. Nahirapan siya habang nagsasalita. Binagsak ni Brent ang hawak na envelope sa mesa kaya napapikit ako. Manhid na ang buong katawan ko kahit hindi niya pa ako nasasaktan. Hinarap niya ang kapatid at malakas na inundayan ng suntok sa muka. Napaupo sa sahig si Nathan at duguan ng ilong. Muling tumili si Madam Laura at dinaluhan ang bunso niya. Brent, stop! You will kill your brother! Awat ni Madam nang muling hawakan ni Brent sa kwelyo ang kapatid para saktan ulit. Please son, stop! Binitawan siya ni Brent. Nataranta si Madam Laura at hindi alam ang uunahin. Duguan ang ilong ni Nathan pero pinilit pa rin na tumayo. How dare you do this to me? Why? Bakit ang asawa ko pa, Nathan? Sinipa niyang upuan kaya umingay iyon lalo. Tinakpan ko ang tanga at umiyak. Hindi na makapagsalita si Nathan dahil pati mga labi niya ay pumutok din. Tumayo si Chairman at tiningnan ang larawan. Pinunit niya iyon pagkatapos ay lumabas na sa dining area.
Naninikip ang dibdib ko at hindi ko magawang tingnan sa Brent. Namumula ang mukha niya at galit na galit sa amin. Hinablot niya ako sa braso kaya napatayo ako. Kinaladkad niya ako palabas ng kusina hanggang sa makalabas kami sa pintuan ng palasyo. Brent! Agad niyang pinutol ang sasabihin ko. Get out! Huwag kong makikitang pagmumukha mo dito sa palasyo simula ngayon. Umiling ako at hinawakan siya sa kamay. Brent, makinig ka sa akin. Naset up lang kami ng kapatid mo at walang nangyari sa amin. Maniwala ka sa akin. Tinanggal niya ang kamay ko sa kamay niya. Mamula-mula ang mukha niya. I want to start a new life with you, but you ruin it. Akala mo, mapapaniwala mo pa ako sa mga kasinungalingan mo, ha? Alam kong pinanggalingan mo. Alam ko kung saan kita unang nakilala kaya hindi imposible itong plano mo na pagsabayin mo kami magkapatid. Nanubig ang mga mata niya. Naramdaman kong nasasaktan siya habang nagsasalita. Muli akong napaiyak at umiling. Hindi totoo yan. Kahit si Nathan ay hindi rin makapaniwala sa nangyari sa amin nung nakaraan. Naset up kami, maniwala ka, Brent. Muli kong inabot ang kamay niya. Kung kailangan ko magmakaawa ay gagawin ko. Nagpuna siya ng mga mata. Huminga ng malalim. Yumuko siya at kinagat ang ibabang labi. Noong una ko makita ang picture ninyong dalawa habang buhat kanya ay nagbubulag-bulagan ako. Kahit masakit sa loob ko. Noong nalaman kong may gusto ka sa kanya ay nabaliw ako, Mary. Nasisiraan ako ng ulo sa tuwing naiisip ko na siyang gusto mo at hindi ako. Mahal kita. Humagulol ako ng iyak pagkatapos ko iyong sabihin. Para akong nabunutan ng isang tinig sa dibdib nang masabi ang nararamdaman ko sa kanya. Luhaan akong tumingin sa kanya ulit. Mahal kita, Brent. Ngumisi siya pero nandoon pa rin sa kanyang mga mata ang lungkot na nararamdaman. Mahal? Dahil nabuking ko kayo ng kapatid ko, sasabihin mong mahal mo ko? Are you insane, Mary? Muli niyang sinapo ang muka. Sinubukan ko siya ulit na hawakan sa kamay pero tinabig niya iyon. Huwag mong bigyan ng kahulugan ng isang pirasong papel. Asawa lang kita sa mata ng tao pero ngayon ay alipin na ang tingin ko sa'yo. Binili kita? Tama lang iyon. Kaya umalis ka na dito. Muli akong humikbi at pinigilan siya ng papasok na sa loob. Niyakap ko siya sa bewang kaya natigilan siya sa paghakbang. Mahal kita. Maniwala ko. Maniwala ko, Brent. Mahal kita, ikaw lang. Nagtaas baba ang dibdib niya. Umalis ka na. Gusto ko itang saktan para makaganti ako sa ginawa mo sa akin pero hindi ko kayang gawin. Ituloy niyo relasyon niyo ni Nathan pero sa labas ng palasyo. I will divorce you so you can be with him. Kinalas niya ang mga kamay ko sa bewang niya at mabilis itong pumasok sa loob. Nang pabalang niyang isara ang malaking pintuan ay napaupo ako sa lupa at humugaluhol ng iyak. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko ngayon. Parang sasabog ang dibdib ko sa sakit at hindi na ako makahinga. I love him but he did not listen. Sarado ng isipan niya para pakinggan ako ulit. Muling bumukas ang pinto kaya napatingin ako doon. Nag-aasam na babalikan niya ako at makikinig sa mga paliwanag ko pero nalaglag ang mga balikat ko nang si Madam Laura ang nakatayo sa pinto. Masamang nakatingin sa akin. Humakbang palabas at umiiling. Para siyang nandidiri sa akin. Wala talagang puso ang babaeng ito. Ngumisi siya at tinitigan ako. Gusto ko lang malaman mo na wala akong kinalaman sa mga litratong lumabas. Actually, nagiging mabait na nga ako sa'yo, Mary. Kaso tama ngang hinala ko. Kahaman ka katulad ng iba. Pera lang ang gusto mo sa amin at balak mo pa na pag-uwayan ng mga anak ko. Hindi ka nababagay na maging Reyna dito. Mas nababagay kang maging katulong. Napahagulhol ako ulit ng iyak. Natatawang tinalikuran ako ni Madam Laura para pumasok ulit sa kanyang palasyo. Malakas na humalakak si Nicole nang malaman ang nangyari kina Brent at Mary. Nagpapamasahe sila ni Laura habang nagkukwentuhan. Natigilan pa ang masahista nang bumangon mula sa pagkakadapa si Nicole at tumingin kay Laura. Really? He kicked out his little wife? Oh, that poor little girl. At muli siyang humalakak. Masayang-masaya siya na nalaman ang paghihiwalay ng mag-asawa. Mumuntong hininga si Laura sabay tango. Inayos ang pagkakadapa at tumingin kay Nicole. Hindi ko alam kung sinong nag-set up sa dalawa noong gabi ng party. I don't remember anything. I was drunk.
Nalaman ko na lang na may mga lumabas na larawan ni Nathan at Mary na magkatabi sa iisang kama. Hindi naman ako naniniwala na may relasyon ang dalawa dahil hindi siya ang tipong babae ni Nathan. There is someone who wants to ruin their marriage. Agad na umiling si Nicole kay Laura. Oh, that's not me, tita. Wala akong alam dyan sa nangyari, I swear. Tumango si Laura. I know, darling. Alam kong ipapaalam mo naman sa akin ang mga plano mo. So, divorce na ba sila ni Brent? Umiling si Laura. Wala pa naman ako nababalitaan tungkol sa divorce pero kilala mo naman si Brent. May mga tauhan na naglalakad ng mga iniuutos niya. Maybe yes, maybe not, darling. Naghihintay ako ng magandang balita. Hindi naman talaga bagay sa palasyo ang batang iyon. Lalo na kung maging asawa ni Brent. Maganda siya at perfect for wife material according to my aged sister pero hindi ko yun nakikita. You are suitable for Brent, Nicole. Wala na ibang babae ang nababagay kay Brent. Kung hindi ikaw lang.